Okay, let me share something na ang dami-dami pong tanong sa akin. Ang mga nagtatanong ay mga mananampalataya rin ng Panginoong Hesukristo, syempre mga born again Christians, at kanila pong tinatanong ito, are Catholics saved? In Tagalog, ligtas po ba ang mga Katoliko? Ang sagot ko po, depende. Kung ang isang Katoliko ay nanampalataya kay Jesus, maliligtas siya. Ngayon, pangalawang tanong, may mga ligtas po ba sa Katoliko? Madami po. Madami po. Basta ang sukatan at batayan, naniniwala siya that Jesus is the only way, the truth, and the light. Sapagkat no one cometh to the Father but by Him alone. Marami po kasi akong mga kakilala na mga Catholics, especially yung isang pari na si Father Geriba. Minamahal ko po yan, yung paring yan. I love him very much. Nakikinig po ko sa mga preachings ni Father Archie Geriba sapagkat he's a grace preacher, no? Si Father Archie po ay nananampalataya that Jesus alone is the way. Kung tatanungin po siya, bakit siya nandiyan sa Catholic? Ang sagot niya simple lang, so that I can introduce Jesus to them. Napakaganda po. Ako po, wala po akong religion, wala akong kinaaanibang anything. Anong organization mo ka sa akin? Tinatanong, wala. I am a Christian. Nabautismuhan ba ako? Yes, nabautismuhan ako. Pero kung titignan po ninyong mabuti, kailangan bang magpabautismo ang isang Kristiyano para maligtas? Hindi. Marami po akong kilala na mga naging Kristiyano at na hindi na po nagpabautismo. Sapagkat kung tutuusin lang po, ang pagiging Kristiyano o ang pagiging born again is all about Jesus Christ. Meron din ako mga kaibigan ng mga Kristiyano na dahil sa pagmamahal nila sa kanilang mga ninuno na mga Katoliko, yung mga rebulto po sa mga bahay po nila ay nandoon lang po. Does it bother them? Hindi. Sapagkat ang kaligtasan po natin ay si Jesus. Hindi naman po yung mga rebulto. Pero kung may rebulto ka sa bahay, maliligtas ka ba kung born again ka? Abay, oo. Marami po akong kilala. Makabago na po ngayon ng mga born again. Mga free born again, kung tawagin. May mga born again ngayon, maraming rebulto. Yung isa nga, bumili pa ng Santo Niño na baby Jesus. Kasi gagawa ng Belen. Pero born again sila. Diba? So, masarap ang feeling na alam mong si Jesus lang ang dahilan ng iyong kaligtasan. Kaya ako hindi po ako nakikipagtalo, hindi po ako nakikipag-debate. Diba? Isa lang po talagang question ko nung pumasok sa circle ng mga born-again Christians yung institutional church. For me, it matters a lot sapagkat ito, kumbaga parang dinenggoy nito, no? Yung simple truth ng Bible. Kaya doon ako parang naa-upset. Sapagkat ang mga Kristiyano po, tayo po ang church. Diba? At tayo po kahit saan pwede tayong magpulong. May isa po akong kakilalang Kristiyano, nagpulong sila doon sa simbahan ng Katoliko. That's nice. That's very, very nice. I love that. Sa simbahan ng Katoliko sila, nagpulong. Nangaral siya sa mga Katoliko. Kasama niya ibang pari, mga obispo ng Katoliko. I love it. I love it, you know. Unity for Jesus. Sabihin naman ibang yung mga talagang mga religyoso, mga born again, hala ka, gano'n, ano. Hindi po ako papadala dyan. Unang-una, hindi po ako marunong makipagdebate kasi ayaw ko po. Wala po akong kinaaanibang anything, ano. Ako po ay nabautismohan, yes. Pero hindi po yung bautismo sa akin ang nagligtas sa akin, kundi si Jesus lang po ang dugo niya. Yes. Kaya sabi ko po sa inyo, ako po ay nabautismohan many years na po after akong maborn again. Matagal na akong born again nung nabautismohan ako. So, ibig sabihin, matagal na po akong born again Christian. Bata pa po ako noon. Pero, ang lakad ko bilang born again, paano po ba? Minsan dahil sabi nila sa akin, magaling daw ako magsalita. I am good at talkative. Talkative daw ako
Minsan pag may mga misa sila, iniimbitahan nila ako. Pumapayag ako. Ako yung nagbabasa ng salita ng Diyos. Kasama ko yung mga pare. Ganun po ako. Shocking ba? Pero dumarating yung time na kinakausap ko yung pare. Father, importante, you receive Jesus as personal Lord. Yun, doon ka papasok. Ganun tayo eh. Hindi ating papayagan na yung gospel. Ay, alam ko naman yan, ganito, ganyan. Sabi, okay, fine. Diba? Tapos sabi ko, pare po kayo, diba? O, makinig po kayo kay Father Archie Gariba. Nakikinig ako dyan. Ayun. Tapos nirecommend ko si Joel Austin, si Joseph Prince sa kanila. Ayun. Joyce Meyer, yan. Yan ang pakinggan natin, yung nagbibigay ng positive vibes. Huwag tayong makikinig sa mga negative vibes kasi pangit yun. Ayaw ni Lord yun. Diba? Kasi ang daan patungo sa langit si Jesus lang. Pero itong gusto kong sabihin sa inyo. Yung mga Katoliko naman na talagang fanatic at may ibang paniniwala at hindi tumanggap kay Jesus, hindi lang po Catholic, maski anong relihiyon, maski ano pang denomination na hindi tumanggap kay Jesus as Lord and Savior, sabi ng Bible mapapahamak. That's why I love all people. No, I love all people. Mahal ko lahat ng tao. Maski inaaway kami, mga kamag-anak ko, alam nyo, sabi nga nila, mahirap pagka mag-anak pa talaga. Dahil ang mga kamag-anak, minsan yan ang hindi nakakaunawa sa'yo. But, alam po ba ninyo, sa kabila ng lahat, napatunayan ko yan 2 days ago, sa kabila ng lahat ng panchichismis, no, mga negative na, nakita ko yung nagchichismis na yon. Makinig po kayo mabuti sa akin. Kumatok sa gate ko, may inabot. Nakadama ako ng awa. Sabi ko, Lord Jesus, iba talaga ang ginawa mong pagbabago sa mga anak mo. Kasi sa halip na, siyempre pag iba magagalit iba-iba yung naramdaman ko na naawa ako. Ganun po. May awa tayo. Inom muna ako ng kape ko. I'm having my coffee. Kopi ko, blanca. Kasi may binago na tayong puso. Marami pong maliligtas sa Katoliko. Marami po diyan, umaaten lang, di ba? Medyo paluhod-luhod lang sila, pero tinanggap nila si Jesus. For me, that's important. Paano naman yung mga nagsasabing born again talaga sila pero hindi naman tumanggap kay Jesus? Hindi rin maliligtas yan. Maaring yung halimbawa, yung isang church ng born again air condition. Alam niyo po ba nung nasa institutional church pa kami, pina-airconan yung ina-attendan kong church dati. Ang dami kong na-invite dahil in-airconan na yun, may pakain, yun ang pinupuntahan nila. Well, sigurado po ako, walang binagong puso yung mga yon. Dahil nakita ko po ngayon, nagbibisyo, nagbe-vape. Alam niyo yung vape, delikado yun. Nagbe-vape. Kamag-anak ko nagbe-vape. Yun yung tinatawag na questionable salvation. Totoo po bang questionable salvation? Totoo po yan. Makikita po ninyo sa tao. Kasi sabi ng Bible, sa gawa nila, sa bunga nila makikita mo. Marami po ako nakikita na nasa Catholic, pero mabubuti ang bunga. At mahal nila si Jesus. So, I believe they are saved. Biblical lang po tayo. Hindi po kasi ako maselan na tao. Wala po akong kinaaaniban. Pwede mo akong imbitahin. I am, go with the flow. As long as we go, let Jesus be the center. Ganun po ako. Di ba? Wala po yung tulad nung nangyari, yung pinanggalingan ko pong denomination, makinig po sana kayong mabuti, Siyempre, yung pangalan ng denomination nila, church nila, meron po kasing school yun So, business, hindi ba? Sa totoo lang. Ang ipinagmamalaki na nila, yung pangalan na nung church nila at hindi na po yung katotohanan ng Panginoong Hesukristo na si Jesus lang dapat ang ipagmalaki natin. Nakakalungkot. Hindi na sila Christ-centered. Naniniwala ako marami doon na umaattend doon unsaved. At marami namang umaattend sa Catholic, mga saved. Dahil tumanggap totoo kay Jesus. Nandoon yan sa katotohanan na
Tinanggap mo bang totoo si Jesus? Ikaw na inaabutan nitong video ito, tinanggap mo na ba si Jesus? Pag ang sagot ay yes, congratulations and welcome to the family of God. Welcome sa kanyang pamilya. Kaya kung hindi ka pa subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ. Thank you, and Jesus truly loves us all.